Alam ko na masaya ka kahit simple at kasalang bayan lang ang magiging kasal niyo ni Daddy. Hindi naman po mahalaga kung simple o magarbo ang kasal. Ang mahalaga ang sinisimbolo nito kung bakit nagpapakasal ang dalawang tao. Dahil sa pag-ibig kaya nagpapakasal ang dalawang tao. Ganun na nga po, Lola Isay. Pag-ibig ang dahilan kung bakit namin gustong magpakasal ni Danny. Gaya ng sinabi ko sa mga kapatid mo, ang pag-aasawa hindi kanin na isusubo. At kapag napaso, basta na lang iluluwa. Kapag natali ka na, hindi ka na pwedeng umatras. Marami ka rin kailangang isakripisyo para sa pamilyang bubuuin mo. Alam ko naman po, handa naman ako basta kasama ko si Danny. Basta tandaan mo mga pangaral ko sa iyo ha. Para kahit sa ibang bahay ka na, madadala mo ang gintong aral ko sa inyong magkakapatid. Opo, Lola Isay. Siya nga pala. Gusto ko rin makausap si Danny bago ang kasal. Meron lang ako gustong ipagbilin sa kanya. Pupunta naman po siya dito mamaya, kaya pwede niyo siyang kausapin. Kung nakakaangat ka man ngayon, piliin pa rin na maging mapagkumbaba at huwag manghamak. Baka ang taong hinahamak mo ngayon, darating ang panahon na siya na ang nakakahigit sa'yo. Magandang araw sa'yo, Miss Gwen, at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Erica. May asawa at 2 anak. Nasa 30 taon na sa kasalukuyan at tubong samar. Isa rin po ako sa masugid yung taga-subaybay na gustong magbahagi ng sariling karanasan na may kinalaman sa kababalaghan, pamilya at paghihigante dahil sa kaapihan na dinanas ko. Lola Isay, gusto niya daw po akong kausapin, sabi ni Erica. Oo, iho. May ilan lang akong ihahabilin sa iyo. Kung tungkol po sa apo niyo, huwag kayong mag-alala. Mamahalin at aalagaan ko po si Erica. Kailanman hindi ko pinagdudahan ang hangarin mo sa aking apo. Hindi ko ibibigay sa iyo ang kamay niya kung wala akong tiwala sa iyo. Yun nga lang may konti akong agam-agam dito sa dibdib ko. Ano po ba ang pinangangambahan niyo? Alam ko na tutol ang mga magulang mo kay Erica. Katunayan niya na tsuhin mo lang ang kasama mo nung namanhikan. Hindi ako naniniwala na abala sila sa ibang bagay. Kahit po hindi sila nakasama sa amin nun sa pamamanhikan, wala naman silang tutol sa pag-aasawa ko. At saka, nasa hustong gulang na naman ako para magdesisyon. Gusto ko rin masiguro ang kapakanan ng apo ko sa pagtira sa bahay ninyo. May sarili po kaming bahay ni Erica. Katabi nga lang ng bahay ng mga magulang ko. Gusto ko rin po kasi na makakilos na maayos ang apo nyo kapag nandun na kami. Ayoko din kasing mailang siya. Salamat naman. Iniisip mo ang kapakanan ng apo ko. Ganon ko po kamahal si Erica. Marami po akong plano kapag magkasama na kami. Sana dumalaw kayo lagi dito sa bahay. Mamimiss ko si Erica dahil siya ang bunso sa 5 magkakapatid At 2 taon lang siya nung maulila sila sa mga magulang. Ako na nagpalaki sa kanya. Naiintindihan ko po na mangungulila kayo sa kanya. Huwag din kayo mag-alala. Lagi namin kayong dadalawin. Salamat, iho. Lubos ko nang ipagkakatiwala sa iyo ang aking apo. Pagkatapos ng kasal, dumiretso na kami sa bahay ng mga magulang ni Danny. Formal naman nila kaming binate at ganun din ang 3 niyang nakababatang kapatid. Ang tatay ni Danny ay isang pulis at teacher naman sa high school ng kanyang ina. Hindi naman lingid sa akin na sa umpisa pa lang ayaw na ng nanay ng asawa ko sa akin. Inilihim ko lang yung kay Lola Isay. Dahil ayokong tumutol siya sa relasyon namin. Pasensya ka na kung ito lang muna maibibigay ko sa'yo ha. Naiintindihan naman kita Mabuti nga kahit papano may matatawag tayong sarili nating bahay. Matatawag bang bahay ito? Kakapiraso lang. Wala tayong karapatang magreklamo dahil nakikitira lang tayo sa mga magulang mo. Mabuti nga binigyan pa tayo ng maliit na kwarto para kahit papaano may privacy tayo.
Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho para maumpisa na natin ang pag-iipon. Gusto ko rin sanang magtrabaho. Marami kang trabahong pwedeng pag-ekstrahan dito. Magtatanong ako sa mga kakilala ko. Hindi naman ako maarte sa trabaho basta marangal. Sandali nga lang pala. Naalala ko, wala pa pala tayong bigas. Manghihiram lang muna ako kay nanay. Kakabili lang ng isang kabanitay nung isang araw. Marami silang bigas. O sige, mag-aayos lang ako ng mga gamit natin. Dahil plywood lang naman ang pagitan ng sala at ng kwarto namin sa bahay ng mga magulang ni Danny, ultimong mga yabag at mahinang ingay naririnig ko. Nakikiusap ang asawa ko na kung pwedeng makahiram sila ng ilang gatang ng bigas at ibabalik na lang kapag nagkatrabaho siya. Pero galit siyang sinagot ng nanay niya. Nahinto tuloy ako sa aking ginagawa. Aba, Danny, may asawa ka na ngayon. Dapat bago mo din nalang babaeng yan dito, meron ka nang nakahandang ipakakain sa kanya. Ngayon lang naman po alam niyo naman na nawalan ako ng trabaho kaya hindi ako nakapag-ipon. Pwes, hindi ko na problema kung wala kayong makain. Sana dinamihan nyo na ang kain sa kasal nyo para pag uwi nyo dito busog na kayong dalawa. Nay, bawal pong magutom si Erica. Alam niyo naman buntis siya Wala akong pakialam. Sana nagbaon siya ng bigas. Di ba magsasaka ang lola niya at ang mga kapatid niya? Nakikiusap naman po ako sa inyo, Nay. Nako, tigilan mo ako, Dali, ha? Pagod ako galing sa trabaho at marami pa akong gagawin. Huwag mong painitin ang ulo ko. Sige po, sa tindahan na lang muna kami uutang ng bigas. Baka naman magpaawa ka pa sa tindahan at pasamain mo pa kami sa kwento mo. Huwag kayo mag-alala, Nay. Wala akong sasabihin. Nako, ginusto mo yan. Pwes, bahala kang maghanap ng kakainin nyo ng asawa mo. Noon ko lang napagtanto kung gaano kaseryoso ang pinasok ko. Hindi ko rin akalaing sa unang araw pa lang makakaranas na kaming pagdamutan ng nanay ni Danny. Halos kalahating oras din bago bumalik ang asawa ko. Kahit nakangiti, kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Pasensya ka na kung natagalan ako Napakwento pa kasi ako sa kababata ko Ayos lang, ako na ang magsasaing. Marunong naman ako Siya nga pala, huwag mo nalang pansinin si inay Pagod lang yun sa trabaho. Hindi kasi biro ang pagtuturo Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko naman ang nanay mo. Isa rin sa dahilan ng mabilis naming pagpapakasal ay dahil buntis ako. Natatakot kasi kung mahusgahan ng mga tao. At malaman na rin ni Lola Isay at ng mga kapatid ko ang totoo kong kalagayan. Kaya kahit hindi pa kami handa lalo na sa pinansyal, pumayag na rin ako kahit sa kasalang bayan kami maikasal. Akala ko katulad ng mga kapatid ko ang magiging buhay ko sa pag-aasawa. Masaya at magiging magaan. Pero kabaliktaran pala ang magiging takbo ng buhay ko. Sana magkaroon ka na ng permanenteng trabaho, no? Para makabili na tayo ng TV. Kahit yung maliit lang. Pasensya ka na kung bawal tayong pumasok sa bahay nila nanay. Hindi ka tuloy makapanood ng TV. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Hindi ako nawawala ng pag-asa na aasenso din tayo. Hindi naman sa lahat ng oras lagi tayong hikaos. Lagi kong ang ipinagdarasal na sana magkaroon ka na ng permanenteng trabaho. Nagtatanong nga ako lagi sa mga kakilala ko kung meron silang trabaho na pwede kong pasukan. Meron naman sana kaso lalayo naman ng lugar. Ayaw naman kitang iwan sa kalagayan mo. Ayoko rin naman na magkalayo tayo. Magtiyaga na lang tayo sa kung anong meron. Siya nga pala. Mas mabuti siguro kung titigil ka na sa pagiging labandera mo. Malaki na kasi ang tiyan mo baka mapano ka pa. Kaya ko pa naman Sayang din naman nakakaipon ako sa paglalaba ko. Nag-aalala lang kasi ako sa iyo. Kapag hindi ko na kaya, ako na mismo ang titigil. O sige, basta mag-iingat ka Oo naman. Oh, tumatawag yata ang nanay mo. Mukhang galit na naman ang tono ng boses niya. Mabuti pa, labasin na natin. Saktong paglabas namin ni Danny, lumabas naman sa may kusina ang biyanan ko.
Hindi na naman maipinta ang mukha nito at salubong ang mga kilay. Matalim ang titig niya sa akin kaya bigla akong kinabahan. Erika! Totoo ba, ha? Yung sinabi mo kay Yoli na manugang kita, ha? Opo, nabanggit ko nga po kay Ma'am Yoli. Nasabi niya po kasi na co-teacher niya kayo. Ano pang sinabi mo sa kanya, ha? Ano pa? Yun lang naman po. Kahit kailan hindi ka nag-iisip. Palibhasa kasi, wala kang tinapos. Sana nung malaman mong kasamahan ko siya sa trabaho, nanahimik ka na lang. Ano naman po ba masama kung malaman ng katrabaho nyo na manugang nyo si Erika? Totoo naman. Isa ka pa! Pareho lang kayo eh! Hindi mo malang inisip, Erika, ang sasabihin sa akin, ha? Alam ko na po kung bakit kayo nagagalit. Nahihiya kayo na labandera lang ang asawa ko. Natural! Alam ko namang ipagmalaki ko siya. Marangal naman ang trabaho ng asawa ko kumpara sa iba. Marangal na ba sa'yo ang ginagawa niya? Palibasa, pareho kayong gamunggo ang utak. Huwag nyo naman po kaming pagsalitaan ng ganyan. May damdamin din naman kami. Bakit? Totoo naman ah. Kaya ka nga hindi nakatapos kasi mahina yung ulo mo. Hindi ka katulad ng mga kapatid mong matatalino. Ikaw pa naman ang panganay pero binigo mo kami ng itay mo. Tingnan mo mga kapatid mo. Malayo ang mararating nila at ikaw habang buhay nilang extra sa trabaho. Napatungo na lang ako para hindi makita ng biyanan ko ang pagbagsak ng luha ko. Nang tingnan ko ang kamao ni Danny, mahigpit yun nakakuyog. Hanggang makaalis ang nanay niya, hindi na kami nagsalita pa. Para hindi na lang lumaki ang galit sa amin ng biyanan ko, hindi na lang ako naglabada kay Ma'am Yoli. Maganda sana dun dahil bukod sa mabait yun, pinapagamit pa niya ako ng washing machine para hindi ako mahirapan. Huwag ka namang inayang sa kikitain mo kay Ma'am Yoli. Okay na rin siguro yon para pumirmi ka na lang dito sa bahay. Magaan naman kasi ang paglalaba ko doon at saka mabait ang pamilya nila. Kaysa naman magalit pa sa atin si inay. Bakit ganun ang nanay mo magsalita? Parang hindi ka naman niya anak. Kahit naman noon, iba na ang trato niya sa akin kumpara sa mga kapatid ko. Hindi ka man lang ba ipinagtatanggol ng tatay mo at mga kapatid mo? Takot ang mga kapatid ko kay inay, kaya sunod-sunuran lang din sila. Si Itay naman, kapag naririnig niyang pinagsasalitaan ako ng masama ni inay, pinagtatanggol naman niya ako. Kaya lang lagi naman siyang wala dito sa bahay. Nasasaktan din kasi ako kapag iniinsulto ka ng nanay mo. Sanay naman na ako Dapat masanay ka na rin. Nag-aalala tuloy ako na makalakihan ng anak natin ang trato sa atin ng inay mo. Malay mo, kapag lumabas na ang baby natin, magbago na si inay. Sabi kasi nila, ang panganay na apo daw ang mas minamahal ng lolo't lola. Sana nga, ang anak natin ang magpapalambot sa puso ng inay mo. Konting tiis pa ha. Magbabago din ang lahat. Basta kasama kita, lahat makakaya ko. Dahil naiinip at hindi naman ako sanay na walang ginagawa, naglako na lang ako ng mga gulay na tanim ng isa sa mga kapitbahay namin. Dahil sa kagustuhan kong makaubos ng paninda kung saan-saan ako nakakarating. Hanggang sa isang kakilala na naman ng biyanan ko ang naging suki ko, na naging dahilan na naman para magalit siya sa akin. Talaga bang inuubos mo ang pasensya ko, ha? Hindi ko po kayo maintindihan. May nagawa po ba akong mali? May gana ka pa talaga magtanong? Sino may sabi sa'yo na pwede ka maglako ng gulay at bentahan ng kakilala kong guro? Hindi ko naman po alam, Nay. Di bang sabi ko sa'yo, tigilan mo ng ginagawa mo? Kung gusto mong maglabandera at maglako ng gulay, dun mo yan gawin sa inyo. Basta't malayo dito. Nakikiusap naman po ako sa inyo. Huwag niyo naman akong pagbawalan. Malapit na po akong mga anak at kailangan namin ng pera. Hindi pa naman pala kayo handa. Bakit ka nagpabuntis agad sa anak ko? Baka akala mo may mahihita ka sa amin dahil magandang propesyon naming mag-asawa. Mahal po namin ni Danny ang isa't isa. Mahal ba ka mo? Bakit napapakain ba kayo ng pagmamahal na yan, ha? Naniniwala po kami na balang araw makakaraos din kami.
Kailan pa? Ha? O itong isaksak mo sa kukote mo, Erika, ha? Kahit kailan, wala kayong aasahan sa aming mag-asawa. Ang kinikita namin ay sapat lang para mabuhay kami at mapag-aral ang 3 naming anak. Mula nang magsama po kami, hindi naman kami umasa sa inyo. Nagsusumikap po kami sa sarili naming paraan. Aba, dapat lang! Sinasabi ko lang ito para malinaw sa'yo. Nang makaalis ang biyanan ko, tsaka ako humagulgol ng iyak. Siguro kaya ganun na lang ang iyak ko dahil matagal na ako nagkikimkim ng sama ng loob. Dahil sa paraan ng trato nila sa aming mag-asawa. Naabutan pa ako ni Danny sa ganung ayos. Taranta pa siyang nagtanong kung ano ang masakit sa akin. Manganganak ka na ba? Sabihin mo kung saan masakit. Kinausap na naman ako ng nanay mo. Ha? Ano na naman ang sinabi ni inay? Nalaman niya kasi na naglalako ako ng gulay at isa sa mga suki ko katrabaho na naman niya. Pagpasensya mo na lang si inay. Hindi ko na rin kasi siya maintindihan eh. Nahihiya siya na malaman ng ibang tao na ako lang ang napangasawa mo. Mababa ang tingin niya sa akin. Wala na naman siya magagawa kundi tanggapin ka dahil kasal na tayo. Kung lagi niyang kukontrahin ang ginagawa natin, paano tayo makakausad? Ito lang naman ang trabaho na pwede sa atin Konting tiis na lang. Makakaalis din tayo rito. Sana nga. Hindi ko na kasi kaya ang pangiinsulto na ginagawa sa akin ng nanay mo. Huwag mo na lang dibdibin ang sinasabi niya. Ganon kasi ang ginagawa ko. Kaya hindi na ako gaano nasasaktan. Sisikapin ko na hindi na magpa-apekto. Ayoko naman kasing maapektuhan ang dinadala ko. Kakausapin ko pa rin si Itay. Baka sakaling mapagsabihan niya si Inay. Ayokong isipin mo na wala akong ginagawa. Kahit nga ikaw kung pagsalitaan niya ng masasakit parang hindi tunay na anak. Baka nga ampun ako. Minsan ba, naitanong mo na yan sa kanila? Walang duda na anak nila ako. Ganun lang talaga ako tratuhin ni Inay dahil mahina ang ulo ko. Isa akong kahihiyan sa kanya. Kahit na, wala pa rin siyang karapatan na insultuhin ka. Hayaan na lang natin. Baka lalo pa siyang magalit sa atin kung sasagutin pa natin siya ng pabalang. Hindi na ako nakakibo pa. Mas lalo ako naawa kay Danny dahil sa kabila ng ganun ang trato sa kanya ng ina. Malaki pa rin ang respeto niya rito. Matuloy na lumipas ang mga araw. Dumating na ang panganganak ko. Mabuti na lang nasa bahay si Danny at agad ako naisugod sa ospital. Naging maayos naman ang panganganak ko at nagsilang ako ng malusog na lalaking sanggol. Yun nga lang walang pamilya niya ang dumalaw kundi pamilya ko lang. Hindi na naman sila nag-usisa pa nang sabihin ni Danny na abala lang sila. Kamukha ko talaga ang anak natin. Mula mga mata, ilong, labi, at hugis na mukha. Wala man lang nakuha sa'yo. Oo na, sa'yo na lahat nakuha. Lalo pa akong magsisipag anak sa trabaho para mabigay lahat ng kailangan mo. Anak, lumaki ka sanang malusog at mabait na bata. Lalaki siyang mabait sa tulong ng paggabay natin sa kanya. Siya nga pala, nagbilin si Lola Isay na sa isang linggo, pupunta siya dito. Siyang magpapaligo sa akin. Ay, oo nga pala. Yung mga bilin niya, huwag mong kakalimutan, ha? Oo, nagpapasalamat talaga ako ng sobra at nakaraos na rin ako sa panganganak kahit napakasusungit ng nurse at doktor sa ospital na yon. Ganun talaga kapag public hospital. Naaawa na nga ako sa katabi ko Iyak na nga ng iyak, pinagalitan pa. Huwag mo nang alalahanin ang mga nangyari sa ospital. Baka mabinat ka pa sa kakaisip Kahapon pa ako dito. Hindi pa rin dumadalaw ang pamilya mo. Kinumusta ka naman ng mga kapatid ko Hindi ba sila interesado na makita ang anak natin? Akala ko pa naman magbabago na ang mga magulang mo kapag nanganak na ako. Baka busy lang sila. Hintayin na lang natin na dumalaw sila. Natatakot tuloy ako na tratuhin din nila ang anak natin katulad ng pagtrato nila sa atin. Huwag kang mag-isip ng ganyan.
At saka hindi naman ako papayag noon. Kung hindi nila tatanggapin pati ang anak natin, mabuti pang umalis na lang tayo dito. Alam mong hindi pa natin kayang magpagawa ng sariling bahay. Nakakahiya naman kung sa Lola Isay mo tayo makikitira. Ako ang lalaki. At saka nangako ako sa kanya na pangangalagaan kita. Para lang kaming hangin na hindi nakikita ng pamilya ni Danny. Nasasaktan ako para sa anak ko dahil wala pa siyang muwang. Hindi siya tanggap ng lolo at lola niya. May ilang gabi na ring umiiyak ang sanggol. Sa araw naman tulog siya. Alam ko na nakakaabala na kami at anumang oras pwede kaming puntahan ng biyanan ko. Na nangyari na nga. Ano ba? Hindi ba kayo marunong makaramdam, ha? May mga pasok kami kinabukasan. Ilang gabi na kaming napupuyat sa iyak ng sanggol na yan. Pasensya na po kayo, Nay. Sa gabi po kasi gising ang apo ninyo eh. Gawan mo ng paraan na kahit gising yan, hindi makakaistorbo sa mga kapitbahay. Talibasa kasi kayo Walang iniintindi. Nay, intindihin niyo naman. Sanggol pa lang si Baby Francis. Hindi pa naman niya alam na nakakaistorbo siya eh. Kaya nga kayong mga magulang ang gumawa ng paraan para mapatahan ang anak ninyo. Bukas po, ipapacheck up namin ang bata. Baka kasi may dinaramdam. Kala nyo kasi ganun kadali ang pagkakaroon ng anak. O ayan, yan ang napapala nyo. Pati kami dinamay ninyo. Nay naman, kung magsalita kayo parang hindi niyo apo ang anak namin. Sinabi ko bang hindi? Minsan kasi hindi niyo man lang sinilip ang anak namin dito. Tapos pupunta lang kayo para magreklamo. Uunahin pa ba namin na silipin ang anak ninyo may mga trabaho kami? Pwede naman namin gawin sa ibang araw. Hindi naman yata kayo aalis dito. Sige po, Nay. Gagawa na lang po namin ng paraan para hindi na makaistorbo sa inyo si Baby Francis. Pasensya na po talaga, ha? Siguraduhin nyo lang na hindi naiiyak yan, ha? Opo, Nay. Mabuti naman umalis na ang inay mo. Kanina pa rin ako nagpipigil ng iyak eh. Sumusobra na siya. Wala pang muwang ang anak natin. Pero nakakaranas na siya ng pang-aapi sa pamilya mo. Patawarin mo ako, Erica. Akala ko kasi magbabago na si inay kapag nakita niya ang anak natin. Ni ayaw nga nilang silipin man lang. Paano pa nila makikita? Magsisikap pa akong maigi para makaalis na tayo rito. Ilalayo ko na kayo sa lugar na ito. Mabuti pa nga, Danny. Hindi ko na rin kasi kayang pakisamahan ng pamilya mo. Nang dumating si Lola Isay, sinabi ko laging umiiyak ang anak ko sa gabi. Meron siyang ibinigay sa akin na langis para ipahid ko sa tiyan ng anak ko tuwing gabi. Nagpausok din sa buong paligid ng bahay namin ng lola ko. Nagpakulo na rin siya ng tubig na maraming iba't ibang klase ng dahon na makakatulong daw para maiwasan ko ang binat at agarang panunumbalik ng lakas. Kailan niyo pala pabibinyagan ng bata? Baka po isabay na lang namin sa piyesta dito, La. Matagal pa ang piyesta dito ah. Bakit hindi na lang sa piyesta sa atin? Sa isang buwan na yon, para sana mabinyagan na ang apo ko. Wala pa po kasi kaming ipon. Libre naman ang bayad sa simbahan nun eh. Siguro kung meron man kayong gagastusin sa kandila lang. Sa handaan naman pwede naman sa bahay. Pwede na rin siguro na isang pares ng ninong at ninang na lang ang kunin ninyo. Sige po, Lola, sasabihin ko po kay Danny. Sa totoo lang po, gusto ko na rin pabinyagan ng anak namin para mabawasan ang pag-iyak niya sa gabi. Ano nga pala ang sabi ng lolo at lola ni Francis? Siguradong tuwan-tuwa sila, no? Opo. Masaya po sila dahil unang apo nga nila. Sabi ko na nga ba kung ako nga tuwang-tuwa sila pa kaya? Kapag po nagising siya, paliliguan ko. Ako na magpapaligo sa kanya ha. Magpahinga ka na lang dyan. Kung gusto mo matulog, sige lang. Ako na muna ang bahala sa anak mo. Sige po, Lola. Para nga po kung inaantok pagkatapos maligo eh. Ako na rin ang bahalang magluto. Nang magising ang anak ko, pinaliguan na siya ni Lola Isay. Pumalahaw na naman ito ng iyak.
Si Lola parang naaliw pa dahil malakas daw umiyak. Hindi ko lang masabi na baka magalit na naman ang biyanan ko. Ilang sandali nga lang isang malakas na hampas sa plywood na narinig namin. Kasunod ng galit na boses ng biyanan ko. Ano ba, Erika? Hindi mo ba patitigilin sa pag-iyak ng anak mo? Ay, istorbo na nga sa gabi, pati ba naman sa araw? Meron nag-aaral dito. Lola, patahanin niyo na po si Baby Francis. Baka po sumugod na naman dito ang biyanan ko. Bakit ganun ang tono ng biyanan mo? Akala ko ba'y natutuwa sila sa apo nila? Intindihin na lang po natin na naaabala sila. May mga trabaho naman kasi sila eh. Dapat maintindihan nila ang sanggol. Normal lang naman na pumalahaw ng ganito ang bata. Oo nga po, Lola. Kaya lang hindi nila kasi maintindihan ang anak ko. Magtapat ka nga sa akin, apo. Totoo ba natanggap nila ang anak mo at kayo sa bahay na to? Lola, Ayaw mo talagang patahanin ng batang yan? Sige ha, hintayin mo ako. Napupuno na ako sa iyak ng batang yan eh. Ako na ang bahalang humarap sa kanya. Padedehin mo muna tong gwapito kong apo. kumakatok na po ang biyanan ko. Nagugutom na pala kaya umiyak eh. Ako na ang magbubukas. Talaga bang... Aling Isay? Ako nga. Kanina pa po ba kayo nariyan? Maaga akong pumarito dahil dinalhan ko rin ang mga dahon ng apo ko para sa unang paliligo niya. Hindi niyo siguro napansin ang pagdating ko dahil saradong-sarado ang bahay ninyo. Para bang takot kayong pasukin ng ibang tao? Ayaw kasi naming naaabala kahit na ba araw ng Sabado marami kasi kami ginagawa. Ganun ba? Kaya ba nagagalit ka sa iyak ng apo natin? Kuhan kasi nag-aaral ang mga anak ko. May exam kasi sila sa Lunes. Dapat malawak ang pang-unawa mo. Lalo na 4 ang naging anak mo. Normal lang sa isang sanggol na umiyak ng ganito. Kakaiba naman kasi ang batang yan. Mula gabi hanggang umaga, wala nang ginawa kundi ang pumalahaw ng iyak. Mas kakaiba kang lola. Ibis na unawain mo na lang, tutal apo mo ang sanggol na ito. Mas gusto mong ikaw ang intindihin. Aling Isay, baka lang nakakalimutan ninyo kung nasaan kayo. Hindi ko nakakalimutan. Pero ikaw mukhang nakakalimot na magpakatao. Hindi yata bagay sa propesyon mo ang inuugali mo. Pakisabi na lang sa apo ninyo, kung hindi kaya magpatahan ng anak, huwag nang dagdagan. Lahat na napag-usapan nila narinig ko. Dahil ilang hakbang lang naman ang higaan namin sa may pinto. Pagharap ni Lola Isay sa akin, bakas pa rin ang galit sa mukha niya. Alam ko namang hindi yun dahil sa pagsisinungaling ko kundi sa tunay naming kalagayan dito. Ay, noon pa kinukutoban na ako. Pero hinihintay ko lang na ikaw ang magsabi sa akin. Kahit ang mga kapatid mo, iba rin ang pakiramdam. Lalo na, hindi man lang nagpunta sa ospital ang mga biyanan mo. Patawad po, Lola Isay. Ayoko lang kayong mag-alala sa akin. Tsaka hindi naman ako pinababayaan ni Danny eh. Naiintindihan kita sa bagay na yan. Pero alam mong hindi magtatagal, malalaman ko rin. Ilang buwan ka na palang nagtitiis sa bahay na to eh. Hindi naman po nila ako sinasaktan. Marami akong naririnig na hindi maganda dyan kay Christy. Isa na ang pagiging matalas ng kanyang dila. Alam ko na marami pa siyang sinabi na masasakit sa iyo. Ang mabuti pa sumama na lang kayo pabalik sa atin. Lola, kung gagawin ko po yan, para ko na ring sinaktan ng pagkalalaki ni Danny. Maniwala po kayo sa akin. Ginagawa niyang lahat para sa ikabubuti namin ng anak niya. Lagi niya rin akong pinagtatanggol mula sa nanay niya. Plano na rin naming umalis dito. Nag-iipon na lang kami. Sige. Kung yan ang desisyon mo na manatili pa rito, tandaan mo lang na bukas ang bahay ko para sa inyo. Alam ko naman po yun. Pero sana, hayaan niyo na lang kaming tumayo sa sarili naming paa. Para matuto din kami sa buhay.
Ang laki na talaga ng pinagbago mo. Binago ka ng pag-ibig mo kay Danny. Gayon pa man kapag hindi mo na kaya, nandito lang kaming pamilya mo. Doon ko na rin pinatulog si Lola Isay. Kahit sa gabi lang na yun, maging panatag ako na hindi ako pupuntahan ng biyanan ko. Himala rin na hindi nagligalig ng gabing yun si Baby Francis. Kinabukasan, pinagluto lang kami ni Lola Isay bago siya umuwi sa kabilang barangay. Nagsasampay nun sa labas si Danny. Nang marinig kong kausap niya ang nanay niya. Mabuti naman, umalis na ang lola ng asawa mo. Sana wag na siyang bumalik dito. Hindi po pwedeng pagbawalan nyo na dumalaw si Lola Isay. Dito nakatira ang mga apo niya. O bakit hindi? Baka nakakalimutan mo. Bahay pa rin namin yung tinitirhan ninyo. Alam ko naman po yun. Pero wala naman ako nakikitang masama kung dadalaw sa amin si Lola Isay. Sa iyo wala. Yung asawa mo, ni hindi man lang nga niya nagawang magpasabi na dadalawin siya ng lola niya. Alam nyo naman na hindi pa pwedeng lumabas si Erica dahil bagong panganak lang siya. Di sana ikaw. Posible namang hindi mo alam na darating ang lola niya. Gustuhin ko man po, paano ko gagawin? Mula na magpakasal kami ni Erica, pinagbawalan nyo na akong pumasok sa bahay na yan. Laging nakalakang mga pinto na para bang pagnanakawan namin kayo. Kahit gusto namin makipanood ng TV, paparating pa lang kami, pinapatay nyo na agad. Ni hindi nyo kami maalok na kumain kapag masarap ang ulam nyo. Kung hindi ka kaagad nag-asawa, kahit papaano sana, natitikman mo pa rin ang buhay na meron sa amin ngayon. Ikaw kasi, para ka mauubusan ng babae. Hindi ko po pinagsisisihan na pinakasalan ko si Erica. Pues, magtiis ka sa buhay na meron ka ngayon. Naniniwala ako na makakaahon din kami sa kinasasadlakan namin. Libre naman mangarap, kaya sige lang. Dahil sa pagmamaliit sa amin ng biyanan ko, lalo pang nagsumikap si Danny. Yun nga lang hindi pa siguro naming panahon. Kaya hindi pa siya nakakahanap ng magandang trabaho. Pumayag na rin siya sa suhestyon ni Lola Isay na sa amin na lang binyagan ng anak namin. Gaya ng inaasahan, hindi dumalo ang pamilya niya. Mga malalapit na kaibigan lang ang naging bisita naming mag-asawa noon. Nagambag ang mga kapatid ko para lang mairaos ang binyag at piyesta. Sa wakas, nabinyagan na rin ang anak natin. Salamat kay Lola Isay at sa mga kapatid mo. Naiintindihan naman nila ang sitwasyon natin kaya nga sila na ang nagpresenta Matigas talaga ang puso ng mga magulang ko. Hindi talaga sila nagpunta sa binyag kahit sinabihan ko na. Kahit si Itay. Naimpluwensyahan na rin ni Inay. Ang mga kapatid ko naman naiintindihan ko sila na hindi nila kayang suwayin ang mga magulang namin. Wala na tayong magagawa kung hindi nila matatanggap ang apo nila. Ang mahalaga, nare-respeto pa rin natin sila kahit na hindi maganda ang ginagawa nila sa atin. Nagpapasalamat nga ako sa iyo dahil mahaba ang pasensya mo sa kanila. Kahit maaga kaming naulila ng mga kapatid ko, hindi naman nagkulang ng pangaral sa amin si Lola Isay. Kita naman sa inyo kung gaano kayo kababait na magkakapatid. Kaya huwag ka nang malungkot kung wala man iisa sa pamilya mo ang dumalo. Buo naman ang pamilya ko na pamilya mo na rin. Pagkatapos ng binyag, mas lalo pang lumayo ang loob sa amin ng pamilya ni Danny. Ipinagkalat din ng nanay niya sa lugar namin na hindi na namin sila binigyan ng respeto. Dahil hindi man lang namin sila isinama sa binyag ng anak namin. Samantalang halos magmakaawa na nun si Danny. Sa lahat ng pagkakataon, kami lagi ang pinapalabas nilang masama. Hindi na lang kami umiimik at nagkukunwaring walang naririnig sa ibang tao. 2 taon na kami nagsasama ni Danny pero wala pa rin pagbabago ang pakikitungo nila sa amin. Hanggang ngayon wala pa rin permanenteng trabaho ang asawa ko kaya lalo kaming minamata. Kaya naman para makatulong sa gastusin, tumatanggap ako ng labahin sa araw na walang pasok si Danny. Wala talaga akong swerte sa trabaho. Ilang taon na akong puro pa extra lang. Paano tayo makakaalis dito?
Ang kinikita ko sapat lang sa mga ngailangan natin. Hindi pa siguro ito ang tamang panahon. Kailan pa kaya ang sinasabi mong tamang panahon? Huwag kang mainip. Ako nga hindi nawawalan ng pag-asa eh. Kaya nga kahit papaano, tumutulong ako sa'yo para may ipon tayo kahit konti. Patawarin mo ko, Erika. Binigo kita sa mga pangako ko sa'yo. Hindi mo ko binigo. Naging mabuti kang asawa at ama. Sapat na yon. Kung kinakapos man tayo, isipin mo na lang na maswerte pa rin tayo kumpara sa iba. Ang mahalaga lang naman, walang nagkakasakit sa atin. Tama ka. Susubukan ko na lang ulit mag-apply ng ibang trabaho. Subukan mo kaya na magpatawas para mawala yung inaakala mo na malas. Wala namang masama eh. Kay Lola Isay ka na lang pumunta. O sige, sa isang araw na wala akong pasok, dalawin natin siya. Namimiss na nga siya ni Francis eh. Wala nang bukang bibig kundi Lola. Sayang nga lang, hindi siya malapit kay inay. Paminsan-minsan naman eh, pinapansin siya ng itay mo. Sana balang araw, lumambot na rin ang puso ni inay sa kanya. Sabi ko nga sa'yo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Oo na, bilib din talaga ako sa'yo sa pagiging positibo mong mag-isip. Sabado pa lang ng hapon pagdating ni Danny umalis na kami. Dahil lagi naman sarado ang bahay ng mga magulang niya, hindi na kami nagpaalam pa. Lingid pala sa amin, hihingi ng pabor ang mga biyanan ko sa amin para tumulong sa paghahanda. Dahil kaarawan ng bunsong kapatid ni Danny. Uminit na naman tuloy ang ulo ng biyanan ko na makitang nakalak ang bahay namin. Hindi naman maitago ni Lola Isay ang saya na makita kaming bumaba ng tricycle. Agad niyang binuhat ang apo at saka pinupog ng halik. Mabuti naman dinalaw niyo ako. Namimiss ko na kasi ng sobrang gwapito kong apo eh. Ilang araw na po talaga naming plano ang pagpunta dito. Tsaka balak pong magpatawas sa inyo ni Danny. Bakit iho? May dinaramdam ka ba? Wala naman po akong nararamdaman sa katawan ko. Baka sakali lang na mawala ang malas na bumabalot sa akin. Kahit kasi anong gawin ko, hindi po ako makahanap ng magandang trabaho. O di sige, mamayang 6:00 natin gawin. Salamat po, Lola. Nandiyan nga pala ang bayaw mo. Nung nakaraan ka pa niya hinahanap eh. Tsak na matutuwa yun. Pupuntahan ko po muna sa kanila. Isasama ko na rin muna si Francis para makalaro ang mga pinsan niya. Babalik na lang kami bago mag 6:00. Kapag nakalimutan mo, susunduin ko na lang kayong mag-ama. Nagtataka nga rin ako kung bakit parang mailap sa inyo ang swerte. Pareho naman kayo masipag na mag-asawa. Kaya nga po minsan nawawala na ng pag-asa si Danny eh. Pakiramdam niya malas siya. Siguro kasi dahil nakadikit ang bahay niyo sa kanila kaya nag-aagaw ang swerte. Baka nga po yun ang dahilan. Kumusta na nga pala ang pakikitungo sa'yo ng mga biyanan mo? Kung ako sa inyo, tanggapin niyo na lang ang inaalok ko na dito kayo tumira. Malaki pa naman ang lupa dyan sa likod ng bahay eh. Pwede kayo magpatayo doon ng maliit na kubo. Sa totoo nga po, gusto ko nang umalis doon. Si Danny lang po ang inaalala ko. Ibaba na kamo niya ang pride. Kung gusto niya ng pagbabago sa pamilya niyo, siya na mismo ang lumayo sa pamilya niya. Kakausapin ko po ulit siya pag uwi namin sa bahay. Hindi nga maituturing na bahay ang kapirasong kwarto na yun eh. Ang mahalaga naman po may privacy kami kesa na kasama talaga namin sila sa iisang bubong. Sa bagay nga, di bukas na kayo uuwi. Bukas po ng hapon. Mabuti nga yun para tapos na ang handaan sa amin. May okasyon pala sa inyo. Bakit parang ayaw niyong dumalo? Birthday po ng bunsong kapatid ni Danny. Kahit naman po nandun kami, hindi naman kami iniimbita. Mas kawawa po kung nandun lang kami. Grabe talaga mga ugali ng mga taong yun. Ang nanay lang naman po ni Danny ang may problema. Mabait naman po ang tatay niya. Ang mga kapatid naman po may takot pa sa nanay nila. Kaya nga sana pag-isipan niyo ang inaalok ko. Parang ang bilis lang ng oras nung nasa bahay kami ni Lola Isay. Iba kasi kapag masaya ka sa isang lugar.
Malapit nang dumilim noon nang makauwi kami sa amin. Naabutan pa namin ng ilang kalalakihan na nagliligpit ng mga mesa at upuan na ginamit sa okasyon. Tuloy-tuloy lang kami hanggang makapasok sa loob ng bahay namin. Mukhang bonggang selebrasyon ni Irene ng birthday niya. May inarkila pa mga mesa at upuan. Pwede kasi 18 na ang kapatid mo. Bukas ko na lang siguro siya babatiin. Ako rin. Kamusta na nga pala ang pakiramdam mo pagkatapos kang tawasin ni Lola Isay? Magaan ang pakiramdam ko. Nawala yung bigat sa balikat ko eh. Mabuti naman kung ganon. Magsasaing na nga pala ako. Buti na lang at may padala sa ating ulam si Lola. Oo nga. Ang nanay mo yata ang kumakatok sa may pinto. Ha? Baka magbibigay ng ulam. Teka lang, Nay! Bakit ba? Ang tagal mong buksan, ha? Pasensya na po, Nay. Kararating lang kasi namin eh. Saan ba kayo nagpunta at kahapon pa walang tao dito? Galing kami kina Lola Isay. Mas inuna mo pa talagang pagpunta doon kaysa tumulong sa paghahanda para sa birthday ng kapatid mo. Hindi ko naman po alam na kailangan nyo ng tulong eh. Dapat kasi nagpapaalam man lang sana kayo. Hindi naman po kasi namin alam na imbitado kami. Nasanay na kasi kami na tuwing may handaan sa inyo hindi nyo kami kailangan. Kahit kailan talaga hindi kayo maaasahan. Mas inuna nyo pa ang pamamasyal. Pasensya na talaga, Nay. Sa susunod, magpapaalam na kami. Dapat lang. Gusto nyo yata nakasahod lang ang kamay sa handaan. Alam nyo noon pa, hindi nyo na ako tinuring na anak. Hindi nyo rin kami iniimbita sa kahit anong okasyon na meron sa bahay nyo. Kaya wala kayong karapatang sabihin sa aming nakasahod lang ang kamay namin sa handa nyo. Hindi kami mga patay gutom! Aba, sumasagot ka na ha? Dapat nga noon pa Malaki lang ang respeto ko sa inyo bilang magulang. Pero sumusobra na kayo. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan dahil anak lang kita. Kung hindi mo na kaya ang mga sinasabi ko, lumayos kayo sa pamamahay ko. Balang araw aalis kami rito. Huwag kayo mainip. Kung talagang aalis kayo, sana noon pa. Puro ka na lang naman kuda Kulang pa nga yung kinikita mo sa pagkain ninyo. Kahit na ganun, hindi kami humingi sa inyo ng kakanin namin sa araw-araw. Dahil dyan sa pagsagot-sagot mo sa akin, lalo kang mamalasin. Tandaan mo ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ako makapaniwalang sa unang pagkakataon maririnig kong sinagot ni Danny ang kanyang ina. Siguro nga napuno na rin ang asawa ko sa ginagawa ng biyanan ko sa kanya. Nang sumunod na araw kahit katanghaliang tapat nagpaparinig ang biyanan ko na wala daw kaming kwentang tao. Walang utang na loob at mamalasin daw kami habang buhay. Kahit may sarili kaming tirahan, wala namang kaming privacy. Tanggapin na lang natin ang inaalok ni Lola Isay. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko lang ang trabaho ko dito sa malapit sa atin. Tapos aalis na tayo rito. Mabuti naman na tauhan ka na rin. Hindi ko na rin kasi kaya ang ginagawa ni Inay sa atin. Nakakababa na masyado ng pagkatao. Tanggapin na lang siguro natin na hindi na siya magbabago pa. Baka kapag nawala tayo rito, sa kanya maisip na mahalaga rin pala ako sa kanya bilang anak niya. Sana nga isang araw siya naman ang matauhan. Huwag na lang kayong masyadong maglalabas ng bahay para hindi kayo mapag-initan, ha? Oo, huwag ka rin masyadong mag-isip. Konting panahon na lang matatapos na ang pagtitiis natin. Mabuti na lang wala tayong gamit. Hindi tayo mahihirapan sa paglilipat. Wala naman tayong paglalagyan kasi dito. At saka hindi nga tayo pinayagan na bumili ng gamit dahil tataas daw ang bill natin. Kapag nakaalis na tayo, kahit pa unti-unti makakapagpundar na rin tayo. Pakiramdam ko naging mabagal lalo ang pag-usad ng mga araw. Masama pa ang pakiramdam ko ng mga oras na yun. Dasal ko lang na sana hindi mauwi sa trangkaso. Sayang naman kasi kung a-absent sa trabaho si Danny para lang alagaan ako at ang anak namin. Habang nagpapaapoy ako, hindi ko na malayang nakaalis na sa tabi ko si Francis. Wala akong kamalay-malay na malapit na siya sa may daan. Nakita naman ng biyanan ko ang apo pero tiningnan lang niya.
Bago pa makarating sa gitna, sakto naman dumating si Lola Isay na sakay ng tricycle. Nahagip pa ng paningin niya ang pagtalikod ng biyanan ko. Mabuti, walang masamang nangyari sa'yo, anak. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Isa na nga lang yung anak mo hindi mo pa mabantayan. Paano kung hindi ako dumating? Baka kung napano na ang apo ko. Nasa tabi ko lang siya kanina eh. Hindi ko po namalayan na wala na siya. Kanina pa po kasi ako parang wala sa sarili dahil sa sama ng pakiramdam. Mukha ka nga may sakit. Mabuti pa magpahinga ka na lang. Ay, sobrang init naman dito sa loob ng bahay niyo. Mabuti nakakatulog kayo sa tanghali. Kaya nga po napilitan ng gumawa ng duyan dito sa labas si Danny para dito kami tumambay na mag-ina. Wala na ba kayong electric fan kahit yung maliit lang? Wala po la, tsaka bawal po kami bumili ng gamit. Pinagbawalan kayo ng biyanan mo? Ganun na nga po, para wala ng gulo, sumunod na lang po kami. Ay, sumusobra na talaga ang babaeng yon. Wala talagang pakialam sa inyo. Kahit man lang sana sa apo niya. Mapapahamak na nga ang bata sa harapan niya ni hindi man lang takbuhin. Ano pong ibig niyong sabihin? Kanina nung dumating ako, nasa labas din si Christy. Wala talaga siyang pagmamahal sa apo niya. Kung hindi pa kayo aalis dito, baka mas lalong mapahamak ang anak mo rito. Lola, pumayag na po si Danny na umalis dito. Ay, mabuti naman kung ganon. Kailan kayo lilipat? Tatapusin lang po niya yung trabaho na malapit dito. Rekomenda kasi siya ng kaibigan niya, kaya nahihiya siya na basta na lang umalis. May maganda rin pala akong balita sa'yo. Hiring daw sa pinapasukan ng kuya mo. Pwedeng pumasok dun si Danny. Kaya kapag lumipat kayo, may trabaho na naghihintay sa kanya. Talaga po? Ito na siguro ang swerte namin. May palagay kasi ko na. Kaya hindi rin makapaghanap ng maayos na trabaho si Danny dahil pinipigilan ng nanay niya. Totoo po yun. Minsan kasi narinig ko na may kausap ang biyanan ko. Sinasabi niya na kahit anong mangyari, huwag tatanggapin sa trabaho ang anak. Hayaan lang daw na maghirap sa pa-extra-extrang trabaho. Hindi ko nga po masabi hanggang ngayon sa asawa ko eh. Sobra na talaga ang kasamaan niya. Imbes na tulungan niya na umasenso ang anak, hinahatak pa niya pababa. Ayaw po sa akin ang biyanan ko, kaya siguro nadadamay na lang si Danny sa galit niya. Hindi sapat na dahilan yun. May anak na kayo ni Danny, dapat lang tanggapin ka na niya. Sinabi ko na nga po na tanggapin na lang namin na hindi na magbabago ang nanay niya. Mamaya nga pala. Hihilutin kita para gumaan ang pakiramdam mo. Salamat po Lola, dumating kayo ah. Nung dumating si Danny, agad kong ibinalita ang sinabi ni Lola Isay. Kahit bakas ang pagod kanina, bigla na lang umaliwalas ang mukha nito dahil sa sinabi ko. Sinarili ko na lang din ang nangyari na muntik ng ikapahamak ng anak namin. Ayoko na rin kasing dagdagan ng sama ng loob niya sa kanyang ina. Excited na ako sa trabahong kasama ang kuya mo. Susubukan ko rin magpaalam sa amo ko na kung pwede, hanggang ngayong linggo na lang ako sa kanya. Sana payagan ka at huwag mo muna palang babanggitin kahit kanino ang plano natin ha. Yun ang bili ni Lola Isay para daw hindi mausog ang swerteng parating sa atin. Meron din pala akong sasabihin sa'yo. Ano naman ang sasabihin mo? Dumaan kaninang lunch break si Itay sa trabaho ko. Nilibre nga niya ako ng tanghalian eh. Di mabuti. Siguro masarap ang inulam mo kanina. Oo, siya kasing pumili ng ulam namin eh. Sa karinderya malapit sa trabaho kami kumain. Anong napag-usapan nyo? Humingi siya ng dispensa sa ginawa ni Inay sa atin. Kahit gusto raw niya tayong ipagtanggol, para hindi na lang humaba ang gulo na nahimik na lang siya. Tingin ko naman mabait ang itay mo. Ayaw lang niya siguro magalit sa kanya ang inay mo. Ganun na nga. Sabi pa nga niya, kung may pagkakataon ako na makaalis sa bahay, subukan ko daw. Baka daw sa ibang lugar ako swertihin. Sasabihin mo ba sa kanya ang plano natin? Saka na siguro.
Gusto ko kasing humarap sa kanya kapag may maayos na akong trabaho. Masaya na rin ako kahit papano. Dahil sa wakas makakaalis na kami sa bahay ngayon. Pero bago ang araw ng pag-alis namin may nangyari sa kabilang bahay. Nagising na lang kami ni Danny sa malakas na sigaw ng nanay niya. Kasunod nun ang malakas na kalabog sa pinto namin. Agad kami napabangon mag-asawa at hinarap ang galit na nanay niya. Ilabas mo ang pera ko! Walang ibang kukuha nun kundi ikaw! Hindi ko po kayo naiintindihan. Ano po bang sinasabi ninyong pera? Huwag ka nang magmamaang-maangan pa! Ilabas mo na kung ayaw mong ipadampot kita sa pulis! Hindi ko nga po alam ang sinasabi niyo. Huwag niyo po munang pagbintangan si Erica. Ano bang pera sinasabi niyo? May pera ako na 100,000 piso. Pagtingin ko ngayon sa pinaglagyan ko, wala na! Matagal ko yung pinag-ipunan para sa pagretiro ko. Pang negosyo namin yun ng ama mo. Ni hindi nga po kami nakakapasok sa bahay na yan kaya imposible na asawa ko ang kukuha nun. Bakit hindi niyo tanungin ang mga kasama niyo sa bahay? Hindi magagawa ng tatay mo at mga kapatid mo na pagnakawan ako. Ilabas mo na, Erica, ang pera ko. Maawa ka naman. Ang tagal ko yung pinag-ipunan. Hindi po ako ang nagnakaw ng pera niyo. Hindi ko po magagawa yun. Sinungaling! Noon pa, masama ng kutob ko sa'yo. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng iuwi ng anak ko dito, pagnanakawan mo lang pala kami. Tumigil na nga kayo! Huwag niyong hanapin ang pera niyo dito. Wala kaming ninanakaw sa inyo. Huwag mo nang ipagtanggol ang magnanakaw mong asawa. Kung hindi ka aamin ngayon, kakakalad ka rin kita sa barangay. Tignan ko lang kung hindi ka umamin. Umalis na kayo. Bago ko makalimutang nanay ko kayo. Isa ka pa! Pareho ko kayong kakasuhan. Baka nga magkasabwat kayong dalawa sa pagnakaw ng pera ko eh. Humanda kayo. Hindi ko magagawa na pagnakawan ng inay mo. Sa tagal kong nakatira dito, hindi ko pa napapasok ang bahay niyo. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Alam kong hindi mo yun magagawa kahit kailan. Bakit ba nangyayari to? Kung kailan paalis na tayo? Kahit na ano mangyari, lalayo na tayo sa lugar na ito. Hindi mo na mararanasan ang mga ginagawa ni inay. Ipinatawag kami sa barangay ni Danny dahil sa reklamo ng biyanan ko. Kamag-anak nito ang kapitan sa lugar na yon. Kaya halatang kinakampihan nito ang nanay ng asawa ko. Kulang na lang lumubog ako sa kinauupuan ko sa mga paratang nila. Lahat ng yun nasaksihan ni Lola Isay na kasama din namin. Hindi ako magaling pagdating sa batas, Kapitan. Pero sa nakikita kong pagtatanong at pamimilit ninyong pag-amin ng apo ko, halata na meron kayong kinikilingan. Kaya nga po nandito tayo para malaman ang katotohanan at magkasundo ang dalawang panig. Mabuti pag sa himpilan ng pulis na lang tayo magharap para mas malalim na maimbestigahan ang nangyari. Hindi na po kailangan, Aling Isay. Kaya nga nandito tayo para dito pa lang ay maayos na ang problema. Bakit ba nakikialam ka dito, ha? May karapatan akong makialam dahil apo ko ang sangkot. Kausapin mo yung apo mo na ibalik na lang ang pera ko para matapos na ito. Anong ibabalik sa'yo ni Erica? Kung hindi naman siya ang kumuha. Walang ibang kukuha nun kundi siya. Palibasa sabik sa pera yung apo mo. Kung sigurado ka, sa presinto ka magreklamo at haharapin ka namin doon. Bakit ba kailangan pa nating pahabain to? Dito pa lang tapusin na natin. Kahit magdamag pa tayo rito, walang ilalabas na perang apo ko. Dahil hindi siya ang kumuha. Ano bang klaseng pagpapalaki ang ginawa mo dyan sa apo mo? Maayos ang pagpapalaki ko sa aking apo. Baka ikaw ang hindi naturuan ng maayos. Sayang naman ang propesyon mo. Ano kaya ang itinuturo mo sa mga estudyante mo, ha? Huwag daw mong maisali-sali ang propesyon ko dito.
Dahil nga dyan sa katayuan mo, kaya ganun na lang ang ginagawa mong pangmamaliit sa apo ko. Ilang sandali pa dumating na rin ang ama ni Danny. Nag-usap sila ni Kapitan na malayo sa amin. Maya-maya pinaalis na rin kami. Wala pa rin akong tigil sa pag-iyak. Inaalo naman ako ni Danny samantalang tahimik lang si Lola hanggang makauwi kami ng bahay. Mabuti pa, Iha. Sumama ka na sa akin sa bahay. Kapag sumama po ako sa inyo, baka lalong isipin ng nanay ni Danny na ako nga ang kumuha ng pera niya. Tama po si Erica, Lola. Palipasin po muna natin ng ilang araw. Labis na ang pagdurusa ng apo ko sa kamay ng nanay mo. Hindi ko na kayang palampasin ang ginagawa niyang to. Ako na po ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ni Inay. Kahit siya pa ang humingi ng kapatawaran na imposible niyang gawin, kulang pang kabayaran yun sa ginawa niyang pangmamaliit at pamamaya sa apo ko. Lalabas din ang katotohanan kung sino ang kumuha sa pera ni Inay. Isa lang sa mga kasama niya sa bahay ang gagawa nun. Pwedeng pinoprotektahan din ng nanay mo. Kaya kay Erica niya ibinunto ng sisi. Lola Isay, huwag na po kayong magalit. Baka mapano po kayo. Huwag mo akong alalahanin, Iha. Ayos lang ako. Kung wala nga lang akong inaasikaso sa atin dito muna ako sa inyo. Siya nga pala. Hayaan niyo na lang muna ang anak niyo sa kapatid mo. Naaalagaan naman siya dun Mabuti pa nga po, La. Ayoko din kasi siyang maapektuhan sa nangyayari sa amin ng papa niya. Tumahang ka na, apo. Maayos din ang problemang to. Opo, Lola. O paano? Aalis na ako, ha? Mag-iingat kayo rito. Hindi na itinuloy ng biyanan ko ang reklamo laban sa akin. Pero nag-iwan naman yun na matinding trauma sa akin at kahihiyan. Tuwing lalabas kasi ako ng bahay namin, maririnig ang mga bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa akin. Mas matindi pa siguro ang kahihiyan na inabot ko kaysa ang makulong. Hindi rin natuloy ang plano naming araw ng pag-alis para palamigin muna ang sitwasyon. Ayaw kasi naming lumabas na parang may tinatakasan kami. Hindi na rin pumapasok nun sa trabaho si Danny para masamahan niya ako. Nag-aalala kasi siya na baka may gawin na masama sa akin ng nanay niya. Hindi ko yata nakikita ang anak mo dito. Nasa kapatid po ni Erica. Wala ka na bang trabaho? Huwag mong sabihin natanggal ka sa trabaho dahil sa asawa mo. Hindi po. Kusa akong umalis para masamahan si Erica. Mas kailangan niya ako. Bakit? May sakit ba ang asawa mo? Wala naman. Matinding trauma lang ang inabot niya. Nag-iinerte lang yung asawa mo. Nasa loob ba siya ng tinutuluyan niyo? Opo. Erica! Nandiyan ka lang pala sa loob. Hindi ikaw ang magluto dito sa labas. Bakit ba tulala ka dyan? Ilang araw na po siyang tulala at hindi makausap. Lagi rin siyang umiiyak mula nang pagbintangan niyo siyang nagnakaw ng pera niyo. Naapektuhan talaga siya ng sobra sa mga naririnig niya sa ibang tao. Ako nga, Erica ha? Huwag mo akong artehan. Lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Maawa naman po kayo sa kanya. Dahil sa inyo, kaya siya nagkakaganyan. Bakit hindi mo siya dali sa doktor para malaman ang sakit niya? Wala akong sapat na pera. Bala kong iuwi na lang siya sa bahay nila. Kina Lola Isay, mas maalaga siya doon. Kailangan ko rin kasi magtrabaho. Kailan mo ba siya balak iuwi sa lola niya? Ikaw ba dito titira o sasama na rin? Sasama na rin ako. Kung nasaan ang pamilya ko, dapat nandun din ako. Alam ba ng tatay mo ang balak mong pag-alis? Opo, sinabi ko na sa kanya ang plano ko. Alam rin niya ang kalagayan ni Erica. Kahit siya nagpayo na ilayo ko muna dito ang asawa ko. Sa tingin ko, baka umaarte lang yung asawa mo para hindi na ako magalit sa kanya. Ganyan na nga po ang kalagayan ng asawa ko. Iniisip niyo pa rin na umaarte siya?
Alam niyo kung gaano kamahal ni Erika ang anak namin. 2 linggo nang hindi niya nakikita pero hindi man lang niya hinahanap. Ganyan bang umaarte? O sige, sana bumuti ng lagay na kapag inuwi mo siya sa kanila. Yan lang ba sasabihin niyo? Ano bang inaasahan mo na sasabihin ko, ha? Dahil po sa inyo kaya nagkaganyan siya. Huwag mo kong sisihin. Ako ang biktima dito dahil nawalan ako ng pera. Hindi niyo nga nagawang mapatunayan na asawa kong kumuha eh. Kahit ano pang gawin mong pagtatanggol dyan sa asawa mo, buo ang paniniwala ko na siya ang kumuha. Ay sana po, hindi niyo pagsisihan ang ginawa niyong to sa asawa ko. Kinabukasan, dumating si Lola Isay at ang isa ko pang kapatid na may-ari ng tricycle na sasakyan namin. Nakikita ko naman ang nangyayari pero hindi ko alam kung bakit hindi ko gustong magsalita. Nakakaramdam kasi ako ng takot na baka may masabi akong mali. Nakasakay na kami nun sa tricycle at hinihintay na lang si Lola Isay na sumakay na rin. Kasalukuyan siya nakikipag-usap sa biyanan ko. Kung inaakala mo na nakaligtas ka na sa ginawa mo sa apo ko, nagkakamali ka. Alam kong walang batas para sa mga katulad mo. Pero ako mismo ang magpaparusa sa'yo. Ang lakas naman ng loob mong pagbantaan ako sa mismong pamamahay ko. Hindi to pagbabanta. Gagawin ko to para maipaghiganti ko lang ang nangyari sa apo ko. Sige nga, ano ang gagawin mo sa akin? Mas matindi pa sa inaakala mo. Yung nanaisin mo na lang mamatay kesa maranasan ng matinding sakit. Ang mabuti pa umalis na kayo. Kung ano-ano na kasing sinasabi mo Para ka na ring apo mo, nasisiraan na ng bait. Mag-iingat ka sa lahat ng binibitiwang mong salita. Baka bumalik sa'yo. Lola Isay, tara na pong umalis. Pasensya na iho kung natagalan ako sa pakikipag-usap sa nanay mo. Siya nga pala, pakatitigan mo na siya ngayon. Baka kasi matagalan na ulit ang pagkikita ninyo. Ang tanda na kung ano-ano pang sinasabi. Halatang hindi nakapag-aral. Kayo po ang parang hindi profesional. Matanda na si Lola Isay, hindi niyo siya kailangang patulan. Ang mabuti pa, umalis na kayo. Ay sige po, mag-iingat kayo rito. Nang makauwi ako sa bahay ni Lola Isay, unti-unting nanumbalik ang sigla ko. Hindi ko man lubusan makalimutan ang nangyari sa akin. Natanggap ko na rin ang masamang karanasan na yun sa buhay ko. Mabait pa rin ang Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan. Sa ngayon maayos na ang trabaho ni Danny at may malaking sahod. Pinahiram din ako ng pampuhunan ng kapatid ko para makapagtinda ng merienda sa tapat ng bahay ni Lola. Na malaking tulong para lumago ang kabuhayan namin. Ang swerte naman talaga ng buntis. Swerte na may kasamang sipag at tiyaga. Tama ka dyan. Konti na lang malapit nang matapos ang bahay natin. Sa wakas, meron na tayong bahay na mas malaki sa dati nating tinitirhan. Naalala mo pa pala yun? Oo naman, kahit ilang taon na ang nakakaraan, mahirap kasing kalimutan ang sugat na ibinigay ng nanay mo. Sana magawa mo siyang patawarin balang araw. Pinatawad ko na siya. Yun nga lang, ang hirap kalimutan ang ginawa niya. Naiintindihan ko naman. May balita ka pa ba sa kanila? Wala na Mula nung umalis tayo doon, iniwasan ko na makibalita sa kanila. Kung gusto mo silang bisitahin, hindi naman ako tututol. Pamilya mo pa rin naman sila Sumasagi nga yan sa isip ko pero saka na lang. Marami kasi akong trabaho Magpahinga ka naman. Lagi ka na lang overtime. Saka na ako magpapahinga kapag tapos na ang bahay natin. Siguro kung hindi tayo umalis sa poder ng mga magulang mo, hindi natin mararanasan ang ganitong buhay. Kaya nga malaki ang utang na loob ko sa lola mo at sa kapatid mo. Dahil sa kanila, nabigyan ako ng oportunidad na umasenso. Narinig mo naman ang sinabi nila sa'yo dati, di ba? Wala kang utang na loob sa kanila. Magaling ka lang daw kasi sa trabaho mo. Hindi rin sila naghihintay ng anumang kapalit sa ginawa nilang tulong.
Madalas na nasa bahay na lang si Lola. Hindi na namin siya hinahayaan na gumawa pa ng mabibigat na trabaho. Napansin ko kasi parang nangihina na siya. Hindi na rin siya ganun kaliksi at tamilmil na rin kumain. Hindi ko tuloy maiwasang matakot na baka iwan na rin niya kami. Lola, maghapon na po kayong nagkukulong dito sa kwarto. Bakit ayaw niyo pong lumabas? Nakakaramdam kasi ko ng pagod, Apo. May dinaramdam po ba kayo? Wala naman. Siguro ganito lang ang mga may edad na. Madali na mapagod kahit wala namang ginagawa. Lilinisin ko lang po ang... Bakit po may mga garapon na wala namang laman sa maliit niyong altar? May ilalagay po ba kayo sa loob? May nakalagay na dyan dati pa. Ano pong nakalagay dati? Mga alaga kong insekto. Hindi ko po alam na nag-aalaga pala kayo ng mga insekto. Matagal na, Iha. Hindi ko lang sinasabi sa'yo dahil alam ko madidiriin ka lalo na sa mga uod. Hindi ko po alam na pwede palang alagaan ang mga uod. Nakakadiri naman talaga ang mga yon. Ano po bang klaseng uod ang inaalagaan nyo? Sila yung nakikita sa mga puno. Mas malalaki sila kumpara sa mga uod na iniisip mo. Ganun po ba? Huwag na nga po natin pag-usapan yan. Kinikilabutan po ako eh. Hindi ka pa rin talaga masanay-sanay. Ikaw pa naman ang naiibigan kong habilinan. Habilinan po ng ano? Wala, Iha. Tsaka ako na lang sasabihin sa'yo. Bakit ka nga pala nandito? Hindi ka ba nagtitinda ngayon? Si Lola talaga makakalimutin na. Araw po ng linggo ngayon, kaya wala akong tinda. Ay, oo nga pala. Madalang na kasi kung tumingin sa kalendaryo natin eh. Papalitan ko lang po sana tong sapin at punda. Bukas po kasi pupunta si Ate Juliet para maglaba. Maalinsangan ng gabing yun kaya pareho kaming hindi makatulog ni Danny. Nang hindi na makatiis, bumangon na ang asawa ko at saka binuksan ang bintana. Doon ko lang napansin na maliwanag pala ang buwan. Sandaling tumayo doon ang asawa ko at parang may tinatanaw. Si Lola Isay ba yun? Ha? May sinasabi ka ba? Para kasing nakita ko si Lola Isay na papunta sa gubat. Ano naman ang gagawin ni Lola sa labas ng ganitong oras? Baka naman namalikmata ka lang. Para talagang siya eh. Pati yung mahaba at puti niyang buhok na nasinagan ng liwanag ng buwan. Pati yung damit niya iisa. Tsaka galing sa likod nitong bahay natin eh. Baka naman ibang tao lang. Hindi lang naman si Lola Isay ang matanda dito sa lugar natin. Mabuti pa isara mo na yung bintana. Kung ano-ano na kasi yung nakikita mo eh. Hindi ako mapalagay eh. Imposible nga yung sinasabi mo. Nasa kabilang kwarto lang si Lola Isay. Paano kung... Ang kulit mo rin, no? Mabuti pa silipin na lang natin si Lola sa kwarto niya. Paano kung nandyan nga siya at natutulog? Baka maabala natin. Hindi naman tayo papasok. Sisilipin lang natin siya. Nauna na akong lumabas ng kwarto. Alumpihit namang sumunod sa akin si Danny. Nang nasa tapat na kami ng silid ni Lola Isay, dahan-dahan ko yung pinihit at binuksan. Madilim ang loob kaya hindi ko maaninag kung may nakahiga ba sa kama. Bakit gising pa kayo? Lola! Ginulat niyo naman ako. Pasensya na po. Hindi kasi kami makatulog dahil maalinsangan. Nagising nga rin ako dahil sa init eh. Kaya pumunta muna ako ng kusina para uminom ng tubig. Kanina pa po ba kayo gising? Hindi naman. Siguro ilang minuto pa lang. Sige po, Lola. Papasok na po kami ulit sa kwarto namin, ha? Matutulog na rin ako. Papasok na sana kami sa kwarto namin nang lumingon ako. Papasok na rin sa silid si Lola na mapansin ko ang bakas ng putik sa sahig. At galing yun sa mga paa niya. Naging palaisipan yun sa akin pero inilihim ko na lang. Kinabukasan naging abala na kami sa aming kanya-kanyang gawain. Habang nasa harap ako ng paninda namin, isang bisita ang dumating. Nung una hindi ko agad siya nakilala.
dahil malaki na ang pinagbago ng itsura niya. At nasa wheelchair lang siya. Kayo po pala. Kumusta ka na, Iha? Ayos naman po. Si Danny po ba ang sadya nyo? Nasa trabaho pa kasi siya. Mga anong oras kaya siya makakauwi? Minsan po kasi gabi na. Mula nang umalis siya sa bahay, hindi na ulit siya nagparamdam sa amin. Samantalang nasa kabilang barangay lang kami. Sasabihin ko na lang po sa kanya na galing kayo dito. Papadalawin ko rin po siya sa inyo. Pakiusap lang, Iha. Pakisabi sa kanya na kailangan ko siyang makausap. Nakikita mo naman siguro ang kalagayan ko. Kailangan ko kasi ang tulong niya. Kung hindi niyo po mamasamain, anong nangyari sa inyo? May sakit ba kayo? Mahirap ipaliwanag ang sakit ko. Kay Danny ko na lang siguro sasabihin at bahala na siyang magsabi sa'yo. Sige po. Baka may gusto po kayo na inumin o merienda kaya. Hindi na, Iha. Bawal pa kasi akong kumain ng mga pagkain, lalo na sa ibang bahay. Okay po. Kahit hindi na nagparamdam sa amin si Danny, marami naman kaming nabalitaan na magagandang nangyayari sa inyo. Katulad ng pagkakaroon ng bahay. Dahil po sa sipag at tiyaga, kaya natupad ang mga pangarap namin. Hindi rin kami tumigil sa pagdadasal. Ganun ba? Yun pala ang sikreto nyo. Hindi ako sigurado pero kinakitaan ko ng pagsisisi ang biyanan ko ng mga sandaling yun. Bago umalis, sinulyapan pa niya ang halos patapos na naming bahay na ipinagagawa. Pagdating ni Danny, sinabi ko sa kanya ang pagpunta ng nanay niya. Ha? Talaga? Ano daw ang kailangan niya? Hindi sinabi Basta hindi maganda ang lagay niya. Palagay ko malala na ang sakit niya. Ano pa napag-usapan niyo? Mula nung umalis ka daw, hindi ka na nagparamdam sa kanila. Ayos lang ba sa'yo kung pupuntahan ko siya? Oo naman, para malaman mo din ang kalagayan niya. Kahit ano man ang nangyari noon, nanay mo pa rin siya. Bukas ko na lang siguro siya pupuntahan. Gusto mo ba sumama? Sa ibang pagkakataon na lang, tingin ko kailangan niyo munang makapag-usap ng sarilinan ng nanay mo. Siguro nga. Sana lang hindi ganun kalubhan sakit niya. Habang nag-uusap pala kami ni Danny, hindi namin namalayang dumating pala si Lola at narinig na pinag-uusapan namin ng biyanan ko. Tama ba ang narinig ko? Na pumunta dito si Christy? Opo Lola, hinahanap niya si Danny. May lakas pa talaga ng loob siyang pumunta rito. Alam ko po na hanggang ngayon galit pa rin kayo sa kanya. Pero Lola, may sakit na po ngayon ang ina ni Danny. Sa tingin mo dahil may sakit na siya ngayon mabubura na nun ang ginawa niya? Nagdudusa na po siya ngayon. Siguro po sapat na yun. Alam ko sa kabila ng nangyayari sa kanya, hindi pa rin niya pinagsisisihan ang mga ginawa. Nagkatinginan na lang kami ni Danny. Hindi na rin naman umimik si Lola. Kinabukasan, maagang umalis ang asawa ko para dalawin ng ina. Pagdating niya sa kanila, nadatnan niya ang ama na malaki na rin ang itinanda. Kita sa mukha nito na masaya na makita siya. Matapos ang maiksing batian, dinala na siya nito sa silid kung nasaan ang ina. Salamat naman. Dinalaw mo ako. Nabanggit po ni Erica na galing kayo sa bahay kahapon. Akala ko hindi niya sasabihin sa'yo. Hindi ganun si Erica. Kumusta na kayo? Malala na ako, Danny. Baka nga araw na lang ang itatagal ko. Ubus na ang lahat ng pera namin ng ama mo sa pagpapagamot sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako gumagaling. Nasaan nga pala mga kapatid ko? Hindi ba sila tumulong sa inyo? Mga wala ring utang na loob ang mga kapatid mo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanila, ito pa ang mapapala ko sa kanila. Tinalikuran na nila kami ng itay mo. Nagkanya-kanya na sila. At hindi ko alam
kung nasa na sila ngayon. Dadaling ko na po kayo sa ospital. Hindi na iho. Wala na rin namang mangyayari. Isa pa, hindi doktor ang makakagamot sa akin. Ano pong ibig niyo sabihin? Nung wala na kaming pera, sinubukan naming lumapit sa albularyo. Ang sabi nung tumingin sa akin, hindi pangkaraniwan ang sakit ko dahil mula ito sa sumpa ng taong nagagalit sa akin. May bumabarang sa akin. Bakit hindi kayo nagpagamot sa albularyo? Sinubukan niya pero masyadong malakas ang taong nasa likod ng nangyayaring ito sa akin. Ano pa po ba ang dapat gawin? Gagaling daw ako kung kusang magpapatawad ang taon na yon. Sino po kaya may kagagawan nito sa inyo? 2 tao lang ang naiisip ko na pwedeng gumawa nito sa akin. Ang maglolang Isay at Erika. Imposible po ang sinasabi nyo. Hindi nila magagawa ang sinasabi nyo. Mabubuti po silang tao. Hindi kita pipilitin na maniwala sa akin. Pero sabi ng albularyo, kaunti na lang ang oras na natitira sa akin. Dapat humingi ako ng tawad sa mga taong nagawan ko ng masama. Galing na kayo sa bahay. Sana humingi na kayo sa kanila ng tawad. Gusto ko sana. Kaya lang nauunahan ako ng hiya. Kung talagang gusto nyong gumaling, kakalimutan nyo ang hiya. Matuto kayong ibaba ang sarili nyo. Hindi sila lalapit sa inyo, lalo na kayo ang may kasalanan sa kanila. Mabait ang maglola. Sa kanila ko naranasan kung paano magkaroon ng pamilya. Alam ko, nagalit ka sa akin dahil sa ginawa ko. Siguro, mali nga ang paglapit ko sa iyo. Hindi mo ako matutulungan. Wala po ako magagawa para sa inyo kundi ang samahan kayo sa kanila. Mahina na ako, iho. Ihingi mo na lang ako ng tawad sa kanila. Nay, Siya nga pala, umamin ang bunso mong kapatid na si Irene na siya ang kumuha ng pera ko. sabi ko na kasama nyo lang sa bahay ang kukuha nun. Sige na. Baka hinihintay ka na ng asawa mo. Ayos lang naman ako kung iwan mo na ako. Sanay na naman kami ng itay mo na kami lang. Aalis po ako. Pero babalik din ako. Dismayado si Danny sa nalaman. At sa pagmamatigas pa rin ng ina na ibaba nito ang pride. Pagdating sa bahay, sinabi niya ang kalagayan ng ina at ang kagustuhan nitong manatili hanggang sa huling sandali nito. Okay lang naman kung dun ka muna sa inyo para masamahan mo si inay. Nauunawaan naman kita. Siya nga pala. Umamin na raw si Irene na siya ang kumuha ng pera ng inay noon. Mabuti naman at naliwanagan na tayong lahat. Ako na ang humihingi sa inyo ng tawad sa mga nagawa ng nanay ko. Napatawad ko na ang inay mo noon pa. Sa dami ng biyayang dumating sa buhay natin, wala nang puwang sa akin ng galit. Si Lola Isay kaya? Galit pa rin kaya siya sa nanay ko? Hindi ko alam pero nung nakausap ko siya, sabi ko patawarin na niya ang inay mo. Hindi siya sumasagot. Pero alam ko na patawad na niya ito. Sana nga. Ano nga bang sakit ng inay mo? Wala siyang sakit, Erika. Sabi ng albularyo na tumingin sa kanya, may bumabarang daw sa kanya. Ha? Kaya pala ganun ang itsura niya. Tanging pagpapatawad mula sa taong gumawa nito sa kanya magpapagaling sa kanya. Danny, huwag mong isipin na kami ni Lola ang pinaghihinalaan ng nanay mo. Ganun na nga. Pero ang sabi ko, malabong kayo. Wala lang talagang mapagbintangan si inay. Masyado rin siyang nagmamatigas. Kahit gaano pa ang galit ng Lola, hindi niya magagawang manakit ng kapwa niya. Alam ko naman yon. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa inyo ang inay, bago man lang siya mamaalam. Hayaan mo na kung ayaw niya. Pakisabi sa kanya na pinapatawad ko na siya at hiling ko pa na sana gumaling na siya. Salamat.
Siguradong matutuwa si inay. Gagaan kahit papano ang kanyang dinadala. Nalulungkot din ako para sa biyanan ko. Masyado pa siyang bata para mawala sa mundo. Hindi ko na rin sinabi kay Danny na kapag barang bihira na nakakaligtas. Dahil mas mabagsik yun kaysa sa kulam. Kahit mapatawad pa ang nanay niya, walang katiyakan na mababawi pa ang sumpa. Dahil siguradong nasa loob ng katawan ng biyanan ko ang mga insekto na ginamit sa barang. Salamat anak. Bumalik ka. Sinabi ko naman sa inyo, di ba, na babalik ako? Pinapasabi po pala ni Erica na umaasa siya na gagaling kayo. Napakabait niya talaga. Sayang, hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na mapalapit sa akin. Pasensya na po kayo kung hindi ko siya kasama. Nakita niyo naman po na malaki na ang tiyan niya at nag-aasikaso pa siya ng negosyo namin. Naiintindihan ko naman. Masaya na ako na kahit isa lang sa mga anak ko narito sa tabi ko. Nabanggit nga po ni Itay na hindi pa rin niya nakukontak ang mga kapatid ko. Hayaan na lang natin sila. Basta, wag mo kong iiwan. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa loob ng katawan ko, pero alam ko na merong gumagalaw sa tiyan ko. Magpakatatag po kayo. Alang-alang sa amin ni Itay. Hindi ko na kaya. Oras na lang ang natitira sa akin. Tinapat na ako ng albularyo kanina. Gusto ko pa sanang bumawi sa inyo eh. Kaya ko nang ibigay sa inyo lahat ng hilingin niyo. Hindi. Ibigay mo na lang sa pamilya mo. Sa kanila ka na lang bumawi. Habang lumalalim ang gabi, hindi na rin makausap ang biyanan ko. Dumating na rin ang 3 pang kapatid ni Danny. Lahat sila nag-iiyakan habang nakapaligid sa kanilang ina, na nakatuon na lang sa kisame ang mga mata. Hindi nila nasisiguro kung naririnig pa ba sila nito. Ilang sandali pa maririnig sa 4 na sulok ng silid na yon ang malakas na tili at iyakan. Bigla kasing lumaki ang tiyan ng biyanan ko at pumutok yun. Tsaka lumabas mula doon ang iba't ibang uri ng insekto. Maging sa mga mata, tenga, ilong at bibig, lumabas naman ang mga alupihan na lalong nagpatili sa mga babaeng kapatid ni Danny. Napasandal na lang sa pader habang tahimik na umiiyak ang asawa ko. Kamusta na ang itay mo? Ayos na siya. Bumalik na rin sa bahay ang mga kapatid ko. Sabi pala niya, kung pwede na dalawin natin siya. Gusto niya kasi na makabawi sa apo niya. Oo naman, kapag wala kang pasok, pumunta tayo doon. Siguradong matutuwa si Itay. Lalo na kapag lumabas na ang bunso nating anak. Sabi rin ng mga kapatid ko, gusto rin nilang makasama ang pamangkin nila. Mabuti naman tanggap na nila kami. Matagal na kayong tanggap. Yun nga lang, hindi nila masuway si inay noon. Siya nga pala, ikaw na lang muna ang bahala kay Francis ha. Dadalhin ko lang to kay Lola Isay. Ilang araw na kasi siyang walang ganang kumain eh. O sige, pupuntahan ko lang ang anak natin. Napasukan ko si Lola na nakatayo sa harapan ng bintana at parang may tinatanaw. Inilapag ko muna ang dala kong mangkok na may lamang sopas. Lola Isay, ano po ang tinatanaw niyo dyan? Gusto ko lang tanawin ang buong paligid para hindi ko makalimutan. Dala ko na po ang sopas ninyo. Kumain po muna kayo. Bumalik na pala ang mga alaga ko. Ano pong alaga? Tingnan mo ang mga garapon sa altar. Paano po nagkaroon ng mga insekto sa loob ng mga garapon? Ang lalaki naman ng mga uod na yan. Dapat Lola, tinatapon nyo na yan eh. Hindi ko sila pwedeng itapon, iha. Mga alaga ko sila. Malaki ang naitulong nila sa akin. Naiiling na lang ako nang makita kong kinakausapan niya ang mga yon. May hinala din na nabuo sa isip ko pero pilit ko yung inaalis sa isipan ko.
Ilang araw muna ang pinalipas ko bago ko naisipang tanungin si Lola. Pero hindi na siya makausap ng matino. Para na siya nag-uulyanin at nag-iisip bata. Hanggang sa kasalukuyan, hindi na bumalik sa sariling katinuan si Lola Isay. Kaya ang mga tanong sa isip ko hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. O magkakaroon pa ba ng kasagutan? Sa karanasan ko ito, may makikilala ka talagang mga tao na hanggang sa huling sandali ng buhay nila, hindi magagawang magpakumbaba sa mga tao na gawa nila ng masama. Gaya ng biyanan ko. Ang mahalaga nagawa ko siyang patawarin. At laging ipinagdarasal ang katahimikan ng kanyang kaluluwa. Hanggang dito na lang, Miss Gwen, ang aking kwento. Maraming salamat. Wakas.